kahit sino pwede magpa-picture sa'yo. Kahit ako yung mga pinagpa-picture sa akin, nagulat ako, mga miyembro din pala daw ng Pogo nung mga panahon, nung maayos pa mga Pogo. But it was taken at his residence in Davao. O, ayun naman, kung bumisita, di ba, pag public figure ka, lalo pa Presidente Duterte, namin gusto mag-courtesy ko. Doesn't mean anything. Yun naman pag-link kay Presidente Duterte doon sa murder ng 3, if you will notice, yung mga sinasabi ni Colonel Espinido, wala, hindi naman niya nilink eh. Sinasabi niya lang na ang instruction sa kanya is to neutralize. Neutralize. Ibig sabihin, do everything under the law to neutralize them. Nung sinabi niya, which includes yung pag sinabi niya, kailangan mawala ang sindikato. Kasama doon yung mamatay. Hindi naman niya sinabing kasama doon pagpatay sa kanila. So pwedeng sabihin mo, kasama nyo nang mamatay kami sa pakikilaban at mamatay rin sila pag may operation. Kasi under the law, pwede ka naman pumatay. If your lives are in danger, these people can do that. Sir, They're justified. Sir, pag tumakbo ba yung tatlong Duterte, Paolo Baste and the father, kayo rin, babalik kayo sa Senate race? Hindi. Tatakbo ko palayo. Campaign manager. Basta, kaya ako sila. Sir, are the Dutertes now, are they seemingly the opposition now? Kasi sinasabi ni Kong Liza, hindi raw sila opposition. Opposition daw sila ng mga Yeah, may follow pera. up to that, nakasabi, hindi naman talaga sila Mukha namang hindi opposition. talaga sila oposisyon kasi hindi naman nila... Kasi pag sinabi mong oposisyon, lahat ng ginawa ng Marcos mali. Hindi naman sila gano'n eh. Pag tama, pareho ko rin. Pag tama ka, okay ka. Kahit na kaibigan kita, kapartido kita, pag mali ka, talagang mali ka. Wala na tayong So the Dutertes are not considering themselves as opposition? Oh, they are citizens of this country, very concerned of the welfare of the people. They feel that the governance is wrong relative to the security, safety, and growth and development of the people. Lalabas yan. Kasi mga ano yan, mga public servants, may mga record na sila. Sir? At marami na silang pinunla na nangihinayang sila kung ito yung masita. Sir, meron pa bang chance or likelihood na magkaroon na reconciliation between the Marcos Jr. camp at the Duterte camp? Well, nothing is impossible in politics. Di ba, tingnan mo yung mga dating kalyado niya. Sila ngayon ang nangungunang bumanang kay Presidente Duterte. But then I was telling the President, if you run as Vice President in 2028 with your daughter, believe me, game over na yan. Pag nag-declare na kayong tatakbo kayong dalawa, magbabalikan lahat yung mga lumalaban sa inyo. Kasi alam nila, overwhelmingly mananalo kayo. Masyadong maganda yung pinunla nyo. Talagang kahit na yung popularity rating nyo, talagang hindi na titinag. Kaya mananalo kayo talaga. Hindi masama yung loob niya sa Marcos Jr. administration Okay. and his supporters, yung former supporters niya, sir, na nag-a-abandon na sa kanya ngayon. Well, sabi niya nga, politika nga, hayaan mo na sila. Ganyan talaga. Pero hindi siya, hindi siya yung gaganti ako. Pagbalik Unang-una, ko. tandaan nyo, ang record ni Presidente Duterte, hindi vengatibo. Di ba? Halos siniraan siya, pati pamilya ng Nograles. Anong ginanti niya? Kinuha niya pang cabinet member eh. Pero anong ginanti naman sa kanya ng mga Nograles ngayon? Ganun pa rin, pero talaga, politika. Sir, last question na lang from my last two questions. Kasi, of course, nahuli na si